Pagpasok mo sa gate, ito po yung magbubungad sa inyo. Ito po yung tinatawag niyang garahe o garage area, pero pwede din pong gawing laruan ng mga bata, apo o ano pa ba dyan. At dito na po tayo, papasok na po tayo sa bahay. Screen door po ng bahay. Pagpapasok po natin, bubungad agad sa atin yung maliit na sala. Ang maganda dito sa bahay na ito ay meron silang mga gamit kasi meron ng set of sala set. Meron silang center table, meron din po silang television, TV. Teka lang po, papailawin ko yung ilaw para makita natin ng klaro. Meron po silang TV at sa bandang kaliwa ko naman meron silang mesa na may 5 upuan, refrigerator, hanging cabinet, exhaust fan, stove, water dispenser with free water pa yan. Take note, with free water. Sa bandang kaliwa ko po, makikita natin dito sa isang pintuan ang kitchen CR nila. Ang kitchen CR nila medyo maliit pero okay na din siya gamitin para sa ligo o ano ba dyan, magbukas ka pa dyan or something. Ang kitchen CR nila, enclosed po siya ng lalagyan ng towel, lalagyan ng sabon, lalagyan ng shower curtain, meron pa siyang shower, meron pa siyang faucet plus balding, libre, trash can, brush para sa CR, and then laboratory plus the mirror. Paglabas naman natin dito sa bandang kanan sa isang pintuan pa, palabas, ito naman yung tinatawag nilang laundry area. Sa laundry area, makikita nyo yung mga alambre para sa sampayan. At doon naman sa bandang kaliwa, na kung saan naka-include siya ng grills, pwede natin siyang buksan, pero nasa loob yung susi. Diyan naman yung tinatawag na sampayan. Diyan mo isasampay yung mga nilabhan nyo para tumuyo. Dito naman sa isang daanan, ito naman yung extension palabas doon sa alley ng master's bedroom. Makikita nyo meron silang center table at 4 na upuan. Mamaya-maya makikita natin kung saan tayo dadaan papunta dyan. Actually, pwede tayong dumaan dito, pero meron kasing lock doon sa kabila at merong alambreng na nakatali. So, babalik tayo dito sa loob at doon tayo dadaan sa master's bedroom. Papasok na ulit tayo sa kusina, sa sala, at sa bandang kaliwa ay ang pintuan papunta sa master's bedroom. Pag binuksan natin dito, ang bubungad agad sa atin ang queen size bed. Queen size or king size bed po pwede. Meron silang 2 maliliit na lamesa na parang cabinet sa kanan at kaliwang panig ng king size bed. Diyan po ilalagay yung mga lampshade or kung ano pang pailaw na gusto nyong ilagay sa inyong kwarto. Sa taas, yan yung ilaw nila sa master's bedroom. Meron din silang mga pin light sa bawat side o sa 4 corners ng master's bedroom. Maganda dito kasi meron silang free ventilador kasama na po sa renta yan. At ang pinaka high class dito, high-end dito, ang air condition. Air condition nila, brand niya is Panasonic. Kung makikita natin Panasonic sa bandang kaliwa ng kwartong ito, makikita natin yung salamin at isang malaking kabinet na kung saan ito'y tinatawag na dresser. Pero meron pang isang pintuan. Ano kaya yung sa loob ng isang pintuan nito? Pasukin natin. Tara. Sa pintuan nito, bubungad dito sa inyo ang isang mesa. Pero ito'y tinatawag nila, according sa master key nila, nakalagay dito, ito daw ay isang master dresser. Hindi ko din lubos mawari bakit master dresser na merong upuan at mesa. Paglabas natin dito sa bandang kanan, ito na yung master CR. Ano pa palao naman po sa master CR nila ay kagaya din sa kitchen pero medyo may kalakihan lang. Meron silang shower, merong lalagyan ng sabon, at timba. Meron din silang shower curtain at shower curtain rod. Meron silang salamin. At meron din po silang lalagyan ng sabon, lalagyan ng towel, at ang CR mismo. Paglabas natin dito sa CR, sa bandang kanan, paglabas sa CR, makikita natin ay isang pintuan pa. Sa pintuan na ito, pwede tayong lumabas papunta sa veranda ng master's bedroom.
Ang kagandahan dito mga kaibigan, dahil yung master's bedroom nila, meron silang veranda, pero ang sa taas, tingnan nyo, naka-grills. Ibig sabihin nun, kahit nasa labas kayo, safe na safe ang bahay. Paglabas natin, pagbalik natin dito sa loob, ito na yung master dresser. Paglabas, bubungad sa atin ang napakalaking kama. At ito pa mga kaibigan, meron din ditong daanan papunta ulit dun sa veranda. Ito yung daanan papunta sa master's bedroom. Ito yung pinakamalaki ng bintana dito. Tinatawag itong sliding window o sliding door. Paglabas natin dito mga kaibigan, makikita natin yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito na yon. May apat na upuan, isang mesa, at napakagandang mga bato. Ito yung sinasabi ko kaninang sliding door mga kaibigan, napakalaki, hindi po ba? Pero sa iba tinatawag niyang sliding window o kung ano ba. Ito yung tinutukoy ko kanina. Daanan papasok sa laundry area. Itong laundry area na to, pwede na siyang tawagin na grilling area. Babalik tayo ulit sa loob para papunta na tayo sa taas. Pumasok tayo sa master's bedroom. Ang pintuan. Ang TV. Teka lang mga kaibigan, parang masyado yata akong baliw dito, nagsasalitang mag-isa. I-on ko muna yung TV para kahit pa paano maingay naman ng konti. Ang kagandahan dito mga kaibigan, ngayon ko lang nalaman, hindi pala cable tong TV pero napakaraming channel na kukuha. Pwedeng makuha ang TV5, ETC, Studio 23 at kung ano-ano pa. Ito na po yung daanan papunta sa taas. Kung galing po kayo sa labas, papasok kayo sa sala, sa bandang kanan, ito po yung bubungad sa inyo isang picture frame. Sa bandang kaliwa ay isang maliit na alley, paakyat, at ito na yung hagdanan. Ang mahirap dito mga kaibigan kasi meron silang mababang ceiling, so kung medyo matangkad ka, kailangan mong yumuko. Isa pa po, ang hagdanan ay makitid. So, kailangan mag-ingat-ingat tayo sa pag-akyat. Makikita natin sa pag-akyat ang unang bubungad sa atin ay ang isang kwarto na tinatawag nilang green room. Bakit green room? Kasi po ang pintura ng bahay ng kwarto na ito ay kulay berde. Makikita nyo kaibigan, kulay berde. Ang kagandahan nitong kwarto na ito kasi meron silang dalawang bintana. Unang bintana, pangalawang bintana, isang cabinet. Tingnan natin, silipin natin yung laman ng cabinet mga kaibigan. Yan po. Kung makikita natin yung cabinet, hindi gaanong kalakihan pero sapat para sa 1 hanggang 2 tao. Meron din po silang TV. Pero itong TV na to, hindi ko alam kung gumagana pa. Palabas dito, meron silang espasyo na kaunti na kung pwede kung saan pwede kayo magtambay kung naiinitan kayo. Kasi dito po mga kaibigan, free-flowing po yung hangin. Ibig sabihin din na sa taas po tayo, bandang taas po tayo ang lugar sa Davao City, ang hangin po dito ay napaka-lamig. Hindi ko masasabing malamig kay syudad, pero maganda po yung ihip ng hangin. Ito po yung tinatawag nilang yellow room. Sa yellow room na ito, meron po silang double deck na kung saan medyo may kaliitan. Pero sabi ng may-ari na nagpaparenta ng bahay, pwede doon natin palitan kung gugustuhin. Meron din silang 2 bintana at yan. At saka yung cabinet nila ay kagaya din sa isang cabinet, parehas na po ng size. At parehas din ng laman. Pero ito isang kwarto na ito mga kaibigan, hindi ko po mabuksan kasi hindi ko makita yung susi. Paglabas natin sa yellow room nila, makikita natin yung bandang kanan ay yung daanan pababa, ang hagdanan. Kaya kagaya ng po sinasabi ko, mag-ingat po tayo sa pagbaba kasi medyo may kakitiran po yung daan. Okay. At tapos, nandito na po tayo ulit sa baba. At ang sala at ang kusina ulit. Yun lamang po. At sana mag-ensure po kayo sa pagpapanood ng ating bagong nirerentahang bahay. Mali po pala, ng bagong nirerentahang bahay nila Auntie Gaga. Bye-bye!